Magandang araw po sa inyo, Sir Gimbal, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Elias. At sa simula pa lang ng buhay ko, alam ko nang hindi madali ang tatahakin ko. Lumaki ako sa pamilya na kapos sa pera, kaya maaga akong natutong magbanat ng buto. Kaya nagkaroon ako ng tsansang maging seaman. Hindi ko na yun pinalampas. At para sa akin, yun na ang sagot para maiahon ko sa hirap ang pamilya ko. At syempre, si Lenilyn ang naging asawa ko. Unang sakay ko pa lang sa barko ay puno na ako ng plano at pangarap. Mahirap. Oo, pero sulit tuwing nagpapadala ako ng pera sa bahay. Kada uwi ko naman ay may bagong gamit akong napupundar sa bahay. May ipon na din kami at nakikita kong masaya si Lenilyn. Sa totoo lang, siya ang naging lakas ko noon. Ang makita siyang kontento. Pero habang tumatagal, parang nasasanay na ako sa buhay na malayo sa pamilya. Kapag nasa trabaho ka, paulit-ulit lang ang araw. Trabaho, kain, tulog. Hanggang sa dumating yung panahon na nagsimulang maging mabigat ang mag-isa. Doon ay nakilala ang mga kasama kong marunong magpawala ng lungkot. Si Marco ang kasama ko sa kwarto, ang nagturo sa akin. Pare, punta tayo sa bar mamaya para hindi ka maburyong. Hindi na pre, may asawa na ako eh. Ako din naman, may asawa na. Ano ka ba? Lalaki lang tayo, may pangangailangan. Tsaka di naman nila malalaman. Malay pa ng misis mo. Oo nga, pero ayokong masira yung tiwala niya sa akin. Grabe ka naman. Hindi naman ibig sabihin na pagpunta tayo ron gagawa na tayo ng kalukuhan. Kahit ganun, hindi ko rin feel. Mas gusto ko nang magpahinga agad pagkatapos ng trabaho. Pare, tara na. Minsan lang to, hindi araw-araw. Pampalipas oras lang. Baka sa'yo, pampalipas oras pero sa akin parang wala rin saysay. Hay nako, ikaw na ang perpektong asawa. Sige na nga, ako na lang ang pupunta. Ikaw bahala, basta ako good boy. Huwag mo na rin akong pilitin pare. O sige fine, pero next time hindi ka makakatanggi sa akin. Nung una, tumanggi ako. Pero sa paulit-ulit niyang pagyayaya, napapayag din ako, Sir Gimbal. Isang gabi lang sana yon. Pero yun na pala ang simula ng aking pagkakamali. Nakatikim ako ng lambing mula sa iba hanggang sa umulit pa ng umulit. Habang tumatagal, natuto na akong magtago. Palihim na tawag, chat kapag may internet, at regalo para sa mga babae sa port na dinadaungan namin. Parang naging laro lang yun sa akin. Hindi ko iniisip kung tama o mali. Basta nagiging masaya ako. Nalilibang. May pagkakataon pang tinatanong ako ni Marco. Hindi ka ba natatakot pare? Paano kung malaman ng asawa mo? Hindi niya malalaman at kung sakali man, ewan ko, bahala na. Sa isip ko noon, ako ang may hawak ng lahat. Hindi ko alam na may bagay palang paparating na babago sa takbo ng buhay ko. Mabilis lumipas ang araw ko sa barko. Kakatapos lang noon ng ship ko. At agad na bumalik sa kwarto at kinuha ang cellphone para tawagan si Lenilyn. Gusto ko din marinig ang boses niya. Kamusta ka na dyan, honey? Okay lang naman ako dito. Ikaw dyan? Ayos lang din. Sobrang namimiss na kita. Miss na rin kita. Konting tiis na lang, makakauwi na rin ako. Sana nga. Araw-araw kitang iniisip. Hindi na ako sanay na wala ka sa tabi ko. Ako rin. Minsan kahit pagod na pagod ako, naiisip ko pa rin kung kumain ka na o kung kamusta ka sa maghapon. Nakakakain naman ako pero hindi buong araw ko kapag wala kang tawag o text. Alam mo naman kahit gaano ka busy, hindi kita nakakalimutan kamustahin. Kaso lang, minsan talagang hinahabol ako ng trabaho. Naiintindihan ko pero iba pa rin talaga kapag naririnig ko yung boses mo.
kahit ilang minuto lang. Basta, konting tiis na lang. Kapag nakauwi ako, babawi ako sa lahat ng araw na hindi tayo magkasama. Promise mo yan ha? Walang bawian. Promise. Hindi lang araw, buong buwan babawiin ko sa'yo. Hindi kita iiwan mag-isa. Nakakaiyak naman yan. Sige na, honey. Magpahinga ka na, baka pagod ka. Mamaya na, gusto pa kitang makausap kahit sandali lang. Huwag mong pabayaan ang sarili mo ha. Dito lang ako, hihintayin kita. Ikaw din, huwag masyado magpuyat. I love you. I love you more. Good night, honey. Narinig ko ang mahinang tawa niya sa kabilang linya. Saglit kaming naglambingan. Kwento tungkol sa bahay, sa mga kapitbahay at sa ulam niya kagabi. Parang normal lang ang lahat. Hanggang natahimik na lang siya ng ilang segundo. Alam mo, may nagchika sa akin. Ano naman yun, honey? Sabi niya pag daw naiinip ang mga seaman, naglilibang sa patay sinding inuman, may kasama pang babae. Parang nanlamig ang mga kamay ko at hindi agad nakasagot. Nakatingin lang ako sa dingding ng kwarto ko. Baka yung iba lang yun. Pero nararamdaman ko na yung kaba sa dibdib ko at napabalikwas ng tayo. Ayokong humaba pa yung usapan, kaya bigla akong nagpanggap na nawala ng signal. Hello? Hello? Parang nawawala yung signal dito, honey. Tatawag na lang ako sa iyo bukas ha. Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya. Pinatay ko na agad ang tawag at saka humiga. Pagkababa ko ng tawag kay Lenilyn, nung gabing yun ay hindi na ako mapakali. Para bang kumabog na ng kumabog yung dibdib ko. Ramdam ko sa tono ng boses niya na hindi lang basta chismis yung nasagap niya. Parang may halong paninigurado at kung ganun nga, baka may nakaabot na sa kanya tungkol sa ginagawa ko dito sa barko. Habang nakahiga ako sa bunk bed, nakatitig lang ako sa kisame. Sa isip ko, paano kung may nagsumbong? Paano kung may nagpost ng litrato? Hindi ko maiwasang balik-balikan yung mga gabing lumalabas kami ni na Marco. Yung mga inuman na may kasamang babae, yung halakhakan, at yung mga sandaling nakalimutan kong may asawa ako. Hindi ko maipaliwanag, pero doon ko naramdaman na may nagawa akong kasalanan. Kaya simula nung gabing yun, binago ko na ang sarili ko. Kinabukasan, nag-umpisa na naman ang trabaho. Malakas yung hampas ng hangin, kaya ramdam mo yung alat ng dagat sa balat mo. Pagkatapos ng shift, gaya ng dati ay lumapit si Marco. Pare, tara may mga babae na naman sa port. Birthday daw nung isa sa kanila. Sagot na nila yung alak. Pas na muna ako tol. Pagod din kasi ako eh. Huwag ka na magpakipot dyan. Kahit saglit lang. Pas na muna talaga ako ngayon pare. Nakatingin lang siya sa akin at nakangisi. Iba ka na yata ngayon ah. May nangyari ba? Nasermonan ka ba ng asawa mo sa tawag kagabi? Hindi naman, pagod lang talaga. Pero sa totoo lang, hindi pagod ang dahilan. Ayoko lang nang dagdagan pa yung kasalanan ko. Lalo na't may kutob na ako na alam ni Lenilyn ang lahat. Ayoko na siyang masaktan pa ng sobra. Lumipas ang mga araw at paulit-ulit kong tinatanggihan ang mga yaya ni Marco at ng iba pa naming kasamahan. Iniwasan ang mga inuman at ang pambababae. Diretso lang ako sa kwarto pagkatapos ng trabaho. Kausap lang si Lenilyn kapag may signal at kahit minsan medyo malamig ang boses niya. Iniisip ko na baka bumalik din sa dati. Pero lalaki lang ako. Dahil makalipas lang ang ilang linggo, nagsimula na naman yung pamilyar na pakiramdam. Yung tawag ng laman. Yung tipong kahit anong iwas mo, bumabalik pa rin sa isip mo yung mga bagay na alam mong mali. Pinipilit kong ibaling sa trabaho o sa panonood ng video sa cellphone. Pero kapag gabi, tahimik na lahat at naririnig mo lang yung ugong ng barko. Doon siya sumisiksik sa utak ko. Isang gabi, dumating si Marco sa kwarto namin. Pare, last night na ng grupo sa kabilang barko. May padispedida.
Libre na lahat pati pagkain. Marco, hindi ko alam pre pero ayoko nang bumalik sa ganyang bisyo. Bisyo? Isang beses na lang naman ah. Wala namang makakaalam. Doon ako natigilan. Isang beses na lang. Palagi ko nang naririnig sa sarili ko yan dati. Yung pangako na huli na ito. At gaya ng dati, hindi ko alam kung paano yun matatanggihan. At sa huli, sumama din naman ako. Pagdating namin sa port, may maliit na bar na bukas para sa mga tripulante. May musika, ilaw na paiba-iba ang kulay, at halakhak ng mga lasing na. May mga babaeng nakaupo sa gilid, kumakaway kapag may bagong dumarating. Umupo din kami sa mesa sa malapit sa may entablado. May lumapit agad na babae sa akin. Naka-smile, nakasandal pa sa braso ko. Hindi ko alam kung dahil sa alak o sa dami ng tao. Pero mabilis kong nalimutan ang lahat ng pinangako ko sa sarili ko. Naging magaan ulit ang gabi at naging masaya. At sa mga oras na yon, hindi ko na naisip kung may mali ba o wala. Pero pagkatapos ng gabing yon, bumalik agad yung bigat sa dibdib ko. Lalo na kinabukasan nang makita ko yung sarili ko sa salamin ng maliit naming CR. Parang ang dumi-dumi ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na huli na talaga yon. Hindi na mauulit. Akala ko tapos na ang problema. Pero isang linggo lang ang lumipas. Nagkaroon ng maliit na gulo sa barko. Nagsimula lang sa simpleng hindi pagkakaunawaan. May isa kaming kasamahan na si Raul na kilala na medyo mainitin ng ulo. Kailangan kasi namin sa trabaho mag-ayos ng mga kable sa deck. Kanya-kanyang assign na gawain. Ako yung nagbubuhat ng mga gamit. Siya naman ang mag-aayos sa taas. Pero dahil sa lakas ng hangin, natagalan ako sa pag-akit ng mga gamit. Pagbaba niya, sinigawan niya agad ako. Ano ba Elias? Ang bagal mo. Parang ayaw mo atang magtrabaho. Uy, hindi mo alam kung gaano kabigat ng binubuhat ko, no? Kung gusto mo, ikaw na ang mag-akyat. Sira ulo ko pala eh. Trabaho mo yan, di ba? Puro ka reklamo. At least ako, ginagawa ko yung trabaho ko ng maayos. Hindi yung puro utos lang. Sakto na mainit din ang ulo ko noon. At hindi ko napigilan. Nagpalitan kami ng masasakit na salita. Hanggang sa muntik nang mauwi sa suntukan. Mabuti na lang may umawat sa amin. Pero halata na sa mukha ni Raul na hindi pa siya tapos. Kinabukasan, kinumpronta ako ni Raul habang kumakain sa mess hall. Dapat sa'yo paalisin na dito. Wala kang silbi. Mas walang silbi yung puro yabang lang, Raul. Nag-init lalo yung sitwasyon. May nakakita sa amin na opisyal ng barko. At dahil pangalawang beses na daw na may reklamo si Raul, siya ang nadisiplina. Ilang araw lang, pinauwi siya, pinadeport at tinanggal siya sa kontrata. Pagkaalis ni Raul, naging tahimik ulit sa barko. Pero sa loob-loob ko, parang may halong kaba at lungkot. Hindi ko gustong mawalan siya ng trabaho, kahit pa nakaaway ko siya. Lalo kong naisip na kahit gaano kabilis mag-init ang ulo mo, pwedeng magbago ang buhay mo sa isang maling hakbang lamang. Napaisip ako lalo. Ganito din ako noon sa buhay ko. Isang maling desisyon lang, pwedeng mawala ang lahat. Parang ganun din yung nangyayari sa akin at kay Lenilyn. Alam kong may mali ako at alam kong baka may alam na din siya. Pero imbis na ayusin ko, bumabalik pa rin ako sa mga bagay na sisirain lang ako. Habang pinagmamasdan ko yung tubig na walang katapusan, tinanong ko yung sarili ko, hanggang kailan ako ganito? Hanggang kailan ko itatago ang kasalanan ko sa taong pinakasalan ko? Naglalakad ako sa mahabang pasilyo ng barko at may hawak na bote ng tubig. Malakas yung hampas ng hangin, pero mas malakas pa yung ubo ko na paulit-ulit na bumabalik. Ilang linggo na rin kasi akong inuubo, pero hindi ko na masyadong iniintindi. Sa totoo lang, akala ko mawawala din agad. Pagpasok ko sa kwarto, nandoon si Marco, nag-aayos ng gamit.
tumingin siya sa akin. Kita ko sa mukha niya yung pag-aalala. Ilang araw na ba yung ubo mo, pare? Ayaw mo bang magpahinga muna? Okay lang naman ako. Tsaka may iniinom naman akong gamot. Bukas, wala na to. Pang ilang sabi mo na yan? Mag-iisang buwan na kaya yan, pare? Baka kasi malamig lang palagi dito. Sanay naman ako dito sa barko, di ba? Minsan matagal bago mawala. Hindi yan basta lamig lang, pre. Sa tagal mo na ng ganyan, baka kailangan mo na magpatingin sa opisyal natin para makakuha ka ng check-up sa port. Ayoko namang abala, tsaka baka mawala din to ng kusa. Elias, kung tutuusin, mas maaabala ka pa kung lumala pa yan. Lalo ka lang hindi makakatrabaho, pare. Alam mo naman dito, konti lang tayo. Pag may isang nawala, maaapektuhan agad ang lahat. Natahimik ako sandali. Dahil totoo naman yung sinabi niya. Pero ayoko lang aminin na medyo natatakot din ako. Hindi ko alam kung simpleng ubo lang ba to o may mas malalim pang dahilan. Sa mga susunod na araw, nagtuloy-tuloy pa rin ako sa trabaho ko pero ramdam ko na mabilis na akong mapagod. Konting buhat lang, hinihingal na agad ako. Minsan, sumasakit pa yung dibdib ko kapag malakas pa yung ubo ko. Kahit si Marco, hindi na tinatantanan yung pangungulit niya na magpatingin na ako. Pre, seryoso baka may iniinda ka na talaga. Hindi na normal yan. Yung ubang tripulante na nagkakaganyan nagpapacheck up agad. Hindi ko lang alam kung worth it pa. Ilang buwan na lang tapos na rin ang kontrata ko, pare. At kung lumala yan bago pa matapos ang kontrata mo, paano? Mas okay na maagapan kaysa maghintay na lang. Napabuntong hininga ako. Sige na nga. Pero sa totoo lang, wala talaga akong balak pumunta. Bukod sa iniindang ubo, may isa pa akong iniisip. Si Lenilyn. Simula nung huli naming usapan, kung saan binanggit niya yung tungkol sa mga sima na naglilibang sa mga patay sinding inuman. Parang nag-iba na siya. Kapag nagkakausap kami sa tawag, ramdam kong wala na yung dating lambing at sigla niya. Parang laging pagod, laging nagmamadali. Honey, kamusta ka dyan? Ayos lang, medyo pagod lang talaga. May problema ba sa bahay? Wala, sige na, may gagawin pa ako. Minsan, hindi ko alam kung iniiwasan lang ba niya ako o talagang busy siya. Kaya naisip ko, baka mas okay kung hindi ko na siya masyadong kulitin. Baka nga kailangan niya lang magpalamig muna. Pero kahit sinubukan ko siyang intindihin, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Bakit bigla na lang siyang nagkakaganyan? May kinalaman ba sa kutob ko na alam niya na yung ginagawa ko noon dito sa barko? Isang gabi, habang nakahiga ko at nakikinig sa ugong ng makina, bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Lenilyn. Napangiti ako kasi matagal na rin siyang hindi kusang tumatawag. Hello? Uy honey, napatawag ka. Kamusta ka? Ayos lang. Ikaw, kamusta ka naman dyan? Medyo pagod sa trabaho pero kinakaya naman. Ikaw, anong balita? Wala naman masyado. Naisip lang kitang kamustahin. Sa tono ng boses niya, parang normal lang ulit. Natuwa ako kasi baka ibig sabihin okay na kami. Pero sandali lang nagtagal yung usapan namin. Pagkatapos ng ilang simpleng tanong, nagpaalam na siya dahil may gagawin daw. Sige, magpahinga ka na, honey. Ingat ka palagi. Oo, bye. Pagkababa ng tawag, nakangiti pa rin ako. Pero habang lumilipas ang araw, napansin kong hindi na nasundan yung tawag na yun. Balik na naman kami sa dating sitwasyon na ako yung tatawag. Siya yung tipid makipag-usap. Doon na ako nagsimulang ma-stress ng husto. Hindi lang sa kalagayan namin ni Lenilyn, kundi pati na rin sa sarili kong kalusugan. Yung ubo ko, hindi na gumaling-galing. Minsan sa kalagitnaan ng trabaho, napapahinto ako para huminga ng malalim. Isang beses habang nag-aayos ako ng mga kable sa deck, lumapit ulit si Marco.
Pre, hindi ka pa rin nagpapatingin? Lagpas 1 buwan na yung ubo mo. Wala pa ding oras, tol. Alam mo naman na dami nating ginagawa. Paano kung tamaan ka na ng mas malala? Mas malaking abala yon. Nakikita mo nga, kahit si Kapitan napapansin na yung ubo mo. Napatingin ako sa kanya. Napapansin na? Oo, nabanggit niya sa akin na baka kailangan mo na ding magpahinga ng kahit ilang araw man lang. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis. Ayoko kasing makita ng mga tao na parang mahina ako. Pero sa totoo lang, pati ako nag-aalala na din. Isang gabi, hindi ako makatulog. Nakahiga ako pero naiisip ko si Lenilyn. Naiisip ko yung mga gabing masaya kaming magkausap sa tawag. Yung dating halos ayaw niyang ibaba yung telepono. Ngayon parang napipilitan na lang siya. Naisip ko din yung mga mali kong nagawa. Lahat ng tinago ko sa kanya. Yung mga gabing kasama ko ang ibang babae habang siya nasa bahay, naghihintay sa tawag ko. Siguro nga kung alam niya, may karapatan siyang maging malamig sa akin. Pero bakit minsan, parang siya naman ang may tinatago. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami sa mess hall, nakatanggap ako ng message mula kay Lenilyn. Sabi niya, huwag ko daw pabayaan ang sarili ko at mag-ingat ako palagi. Napangiti ako kahit sa simpleng mensahe lang na yun ng asawa ko. Bihira na kasi akong makakuha ng ganon mula sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Nireplyan ko naman siya, pero hindi na siya sumasagot. Nilingon ko si Marco na bising kumakain. Tol, minsan naiisip mo ba kung paano yung mga mahal mo sa buhay kapag wala ka? Natural, lalo na kapag ganito malayo tayo. Bakit mo natanong? Ewan ko, siguro dahil sa pakaramdam ko ngayon, parang ang dami kong kasalanan sa asawa ko. Kung ramdam mong may mali na, ayusin mo pag uwi mo. Pero sa ngayon, alagaan mo muna ang sarili mo pare. Simple lang yung sinabi niya pero tumatak sa isip ko. Pagkatapos ng almusal, bumalik ako sa trabaho habang binubuhat ko yung mabibigat na gamit. Muli na namang sumumpong yung ubo ko. Napakapit ako sa railing at hinahabol ang hininga. Naramdaman kong naging blanko ang paligid. Pagdilat ng mga mata ko, una kong naramdaman ay ang bigat sa dibdib at ang malamig na dampi ng hangin mula sa maliliit na bintana sa kanan ko. May naamoy akong amoy antiseptic, parang pinaghalong alkohol at gamot na palaging naaamoy ko kapag bumibisita ako noon sa health center. Dahan-dahan kong ginalaw ang ulo ko. At doon ko lang napansin na nasa ibang silid na pala ako dahil hindi ito yung karaniwang barracks namin. Ang unang pumasok sa paningin ko ay yung kulay puting kisame. Tapos sumunod ay ang pakaramdam ng malamig na metal sa likod ng kaliwang kamay ko. Nang tignan ko, may nakakabit na pala sa kamay ko na swero. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong oras na. Pero malinaw sa pakiramdam ko na matagal na akong nakahiga dito. Parang bigla kong naalala yung huling nangyari bago ako mawala ng malay. Yung matinding pagkahilo sa gitna ng trabaho. Yung malalim na ubo na halos magpapunit sa lalamunan ko. At yung tinig ni Marco na tawag ng tawag sa pangalan ko bago tuluyang magdilim ang lahat. Oh, gising ka na pala. Napalingon ako sa kanan. At nakita ko si Kapitan mismo, nakasandal sa maliit na monoblock chair. Nakasunod sa likod niya ang isang lalaking nakaputing coat na mukhang doktor. Kamusta na ang pakiramdam mo, Elias? Medyo tuyo pa ang lalamunan ko kaya bago ako nakasagot ay pinilit ko munang huminga ng malalim. Medyo magaan na kaysa kanina, pero parang ang bigat pa din ng ulo ko, Kap. Tumango siya. Tapos sumulyap sa doktor na kasama niya. Elias, kanina ka pa nilalagnat. Mababa pa naman pero halata na matagal ka nang may iniindang ubo. Ilang linggo mo na bang nararamdaman to? Siguro mga 3 linggo na po, Dok. Pero umiinom naman po ako ng gamot. Akala mo mawawala din. Pare, hindi ganun gumagana ang katawan natin. Pinipilit mo pa rin magtrabaho kahit hinihika ka na.
Napayuko na lang ako kasi totoo naman. Pinilit ko kasing huwag na lang pansinin. Kasi sa isip ko, mas pangit naman kung tatambay lang ako habang lahat ng kasama ko ay abala sa mga gawain. Pero ito ko ngayon, nakahiga, nakaswero, at parang mas lalong naging pabigat. Nagpatuloy ang doktor. Maaring simpleng ubo lang ito noong una, pero dahil hindi mo pinahinga ang katawan mo at hindi ka nagpatingin agad, lumala. Posibleng may infection ka na sa baga. Hindi naman yan malala sa ngayon, pero kung papabayaan mo pa, baka kailangan mo ng mas matagal na gamutan. Si Kapitan, ang unang bumasag ng katahimikan. Elias, makinig ka sa akin. Pinag-usapan namin ng doktor. Mas mabuting umuwi ka muna. Magpahinga ka sa inyo. Magpagaling ka. Hindi ka namin pwedeng i-expose sa trabaho sa ganitong kondisyon mo. Parang biglang kumirot ang loob ko sa narinig ko. Kap, kung aalis ako ngayon, sino? Wala nang sino-sino. Hindi mo na kailangang problemahin yon. Mas importante ang buhay at kalusugan mo. Isa pa, hindi ka na makakapagtrabaho ng maayos kung hinihika ka na sa gitna ng init at alikabok. Huminga ako ng malalim. Totoo naman siya. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko din na baka ito yung panahon na mas lalo kaming magkakalayo ni Lenilyn. Matagal na kasi kaming parang malayo sa isa't isa. Lalo na nitong huli. Halos hindi na siya mag-reply o tumawag sa akin. Pwede ka nang makalabas bukas ng umaga. Tumango na lang ako. Ayokong magmukhang matigas pa din ang ulo ko sa harap nila. Pagkaalis ng doktor, naiwan kami ng kapitan sa loob. Tahimik muna siya. Parang pinagmamasdan kung paano ko tinatanggap ang mga sinabi nila. Pagkatapos ng ilang segundo, umupo siya ulit sa tabi ko. Alam mo, Elias, matagal na kitang kilala. Alam kong matibay ka pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng huminto. Kung minsan ang pinakamalakas na tao ay yung marunong umami na kailangan niya munang magpahinga. Hindi ko napigilan na mapangiti kahit mahina pa din ang katawan ko. Kap, parang nagiging sentimental ka naman. Ewan ko sa'yo. Tumayo na ito at tinapik ang balikat ko. Basta bukas, ihahatid ka namin sa terminal. Umuwi ka na muna sa pamilya mo. Ayusin mo din yung sa inyo. Yung huling sinabi niya, parang may ibang impact sa akin. Pero hindi ko na tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Siguro ramdam niya na din yung nararamdaman ko kay Lenilyn nitong mga huling buwan. Pagkaalis niya, naiwan akong tulala. Ramdam ko ang unti-unting pagbigat ng talukop ko. Sa kabila ng lahat, may kaunting ginhawa din na alam kong kahit papaano may nag-aalala sa akin. Pero kasabay nito, may takot din na baka pag uwi ko, mas lalo kong maramdaman na wala na talagang natitira sa amin ni Lenilyn. Pagkababa ko ng jeep sa kanto ng aming barangay, ramdam ko ba din ang bigat ng katawan ko. Hindi ko alam kung epekto pa ito ng mga gamot o dala lang ng ilang araw na hindi ako nakatulog ng maayos. Pagdating ko ng bahay, kita ko agad ang kurtinang kulay puti na nakalaylay sa bintana. Kita ko na bahagya itong gumagalaw kaya alam kong may nakasilip mula sa loob. Huminga ako ng malalim at kumatok ng marahan. Pagbukas ng pinto, bumungad agad si Lenilyn. Elias? Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang mukha niya. Para siyang nagulat pero may halong kaba at pagtataka. Halos isang buwan na din kasi na parang lumalayo siya sa akin. Laging sinasabi na pagod siya. Walang gana makipag-usap. At kapag tinatanong ko kung may problema, lagi na lang niyang sinasagot ng wala. Ako nga, pasensya na. Hindi na kita natawagan kanina. Biglaan kasi. Hindi siya agad gumalaw. Tinignan lang niya ako mula ulo hanggang paa. Lalo na siguro nang mapansin ang puting tape sa kamay ko at ang marka ng swero. Anong nangyari sa'yo? Bakit may ganyan ka? Inubo ko ng sobra sa trabaho. Nahilo ko tapos ayun, nagising na lang ako sa kwarto ng klinik namin. Sabi ng kapitan at ng doktor, umuwi na lang daw muna ako para makapagpahinga.
Nakakunot ang noo niya habang dahan-dahan akong hinila papasok. Ramdam ko ang lamig ng palad niya kumpara sa init ng kamay ko. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mo lang na lumalha ng ganito? Umupo ako sa maliit naming sopa. Parang biglang sumabog ang pagod ko nang makaupo ako. Ayokong mag-alala ka, tsaka akala ko kaya ko pa. Hindi siya agad sumagot. Tumayo lang siya sa harap ko. Nakatingin pa rin sa kamay kong may marka ng karayom. Hindi ganun yun, Elias. Hindi mo dapat tinitiis to mag-isa. Gusto kong ngumiti para gumaan ang sitwasyon. Pero wala akong lakas. Sa halip, bumuntong hininga na lang ako. Pasensya na. Alam mo naman na sanay akong magtiis. Tsaka ewan ko, parang wala na din akong lakas na kulitin ka nitong mga nakaraang araw. Ramdam ko kasi na ayaw mo din akong kausap. Napatingin siya sa akin. Parang natigilan sa sinabi ko. Hindi yun. Pagod lang ako sa trabaho, alam mo yan. Oo, alam ko. Kaya nga hinahayaan kitang magpalamig. Pero hindi ko rin maiwasang mag-isip. Lalo na nung isang beses na ikaw pa yung kumamusta sa akin pero hindi na nasundan. Umupo siya sa tabi ko. Pero hindi pa rin ako tinitignan ng diretso. Hindi ko naman sinasadya. Siguro nasanay lang ako na hindi ka masyado nagsasabi kung anong nararamdaman mo. Kaya akala ko okay ka lang. Tumingin ako sa kisame. Sandali. Pilit nilulunok ang bigat sa dibdib. Alam mo ba, nung ilang linggo na sunod-sunod yung ubo ko, iniisip ko kung baka simpleng sipon lang. Pero habang tumatagal, napapansin kong humihina na ako. Ni hindi ko na nga kaya yung dating bilis ng kilos ko sa trabaho. Pero sige lang ako kasi iniisip ko, baka lalong mawalan ka ng gana kapag nalaman mong may sakit ako. Napayuko siya. Dahan-dahan niya ang hinawakan ng kamay ko. Elias, kahit kailan, hindi kita tatanggihan dahil lang sa nagkasakit ka. Mas natatakot pa nga ako kapag hindi mo sinasabi. Sa loob-loob ko. Hindi ko alam kung talagang ganun pa rin ang pakiramdam niya. O sinasabi niya lang to para gumaan ang loob ko. Pero ayokong magtanong pa ngayon na pagod pa ako sa mga sagot na maaaring makasakit sa akin. Bumangon siya at kinuha ang pitsil ng tubig sa kusina. Naririnig ko ang tunog ng mga baso na parang minamadali niyang ayusin. Pagbalik niya, may dalan siyang baso ng malamig na tubig. Uminom ka muna, tapos humiga ka na. Mamaya lulutuan kita ng sopas. Salamat, honey. Ininom ko ang tubig. Ramdam ko ang lamig na dumadaan sa lalamunan kong ilan linggo ng tuyo at mahapdi. Napatingin ako sa paligid ng bahay. Walang masyadong pagbabago. Pero parang mas malinis kaysa sa dati. Siguro kahit ang layo niya sa akin itong mga nakaraang araw, hindi pa din nawawala sa kanya ang pagiging maalaga sa bahay namin. Pagkatapos kong uminom, tumayo ako para pumunta sa kwarto. Sinundan niya ako at bago ako makahiga, inayos niya muna ang unan at kumot. Magpahinga ka muna. Bawal ka munang mapagod. Sige, pero huwag mo ding pabayaan ang sarili mo. Ngumiti siya ng bahagya, pero hindi ko mabasa kung anong ibig sabihin noon. Kung may lungkot, may pag-aalala o may tinatago. Humiga ako at bago ako tuluyang makatulog, narinig ko pa ang mahina niyang tinig. Pasensya ka na kung akala mo hindi kita iniintindi. Hindi ko na nasagot dahil sa sobra na akong antok na antok. Pagkalipas ng ilang araw, mula nang makauwi ako, nagsisimula na ding bumalik sa normal ang takbo ng buhay ko. Sa totoo lang, masarap pa din sa pakiramdam na gumigising sa sariling kama sa gimbal. Pero sa likod ng lahat ng yun, may kung anong kakaiba. Hindi ko pa agad pinansin noong una. Akala ko baka pagod lang siya sa trabaho o baka may iniisip. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ko nang nakikita na parang may laging bumabagabag sa kanya. Kanina lang, pagkagising ko, bumaba ako para mag-almusal.
Nakatalikod siya habang nagpiprito ng itlog. Good morning, Han. Hindi siya agad sumagot. Halos ilang segundo bago siya lumingon at pinilit na ngumiti. Good morning. Pero ramdam ko, hindi na yun gaya ng dati. Hindi kasing init ng ngiti niya noong mga panahong sabik kaming magkita pagkatapos ng mahabang kontrata ko sa trabaho. Habang kumakain ako, napansin kong panay ang tingin niya sa wall clock. Para bang nagmamadali kahit wala naman kaming lakad. At noong umupo siya sa tapat ko, hindi niya man lang ginalaw ang pagkain niya. Hindi ka kakain? Mamaya na, may aayusin pa ako. Tumingin lang ako habang nagkakape. Sa ilang taon naming mag-asawa, kilala ko na ang bawat kilos at ugali niya. Pero ngayon, may kung anong kakaiba sa rutang nakasanayan namin. Kinagabihan, habang nanonood ng TV sa sala, nakita ko siyang lumabas ng kwarto dala ang cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may sinasadya siyang lumayo sa akin. Dumiretso siya sa likod bahay, malapit sa laundry area, at doon ay may kinakausap siya. Hindi ko marinig ng malinaw pero mahihinang boses at tawa ang naririnig ko. Nang bumalik siya sa loob, parang wala lang. May kinausap lang ako sa trabaho. May kailangan daw asikasuhin bukas. Tumango lang ako. Ayoko namang magtanong agad at magmukhang nagdududa. Pero sa loob-loob ko, nagsimula akong mag-overthink. Lumipas ang 3 araw. Mas lalo kong napapansin ang mga pagbabago. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga plato, nilapitan ko siya at tinanong. Len, may problema ba? Ha? Wala naman. Ano bang klaseng tanong mo yan? Parang iba ka na nitong mga nakaraang araw. Tahimik ka tapos parang laging may iniisip. Napangiti siya ng matipid, pero halata kong pilit lang yun. Siguro pagod lang ako. Maraming ginagawa sa trabaho. Tumango na lang ako, pero hindi ako kumbinsido. Kinabukasan, sinadya kong gumising ng maaga. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa niya. Bago ako bumaba, nasa kusina siya pero hindi nagluluto. Nakatayo lang sa gilid ng mesa, nakatitig sa cellphone at may binabasa. Pagkapansin niyang nandun ako, mabalis niyang nilagay sa bulsa ang phone at ngumiti. Maaga ka yata nagising ngayon na. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos. Hindi ko na lang dinagdag na kaya ako nagising ng maaga ay dahil may kutob na ako. Habang tumatagal, parang mas nagiging mailap siya. Kapag niyayakap ko siya mula sa likod, minsan tinatanggap niya pero hindi na tulad ng dating yumayakap siya pabalik. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang araw na hindi ko na kayang magpanggap na walang napapansin. Habang kumakain kami ng hapunan, tinanong ko siya ng direkta. Len, sigurado ka bang wala kang problema? Hindi na yan parang simpleng pagod lang eh. Elias, wala talagang problema. Siguro masyado ko lang nag-overthink. Sanay ka lang na lagi tayong magkasama. Tapos ngayon, baka pakaramdam mo may mali. Hindi na ako umimik. Napagtanto kong mas nakakatakot palang maging tahimik kaysa sa magtalo kami at mag-ingay. Hindi ko alam kung bakit pero mula kagabi hanggang ngayong umaga, hindi mapakali ang isip ko, Sir Gimbal. Hindi lang ito dahil sa sakit na dinadanas ko kamakailan. Iba ang pakiramdam ko ngayon, parang may nakatagong sikreto sa mismong bahay na to. Habang nakahiga pa ako, napansin kong wala si Lenilyn sa kama. Umupo ako at nag-inat. Doon ko napansin na may naiwan na cellphone sa kama. Hindi ko ugali ang pakailaman ng gamit niya. Pero tinutulak ako ng pagka-curious ko. At doon ay may nabasa ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kandila. Ano to? Habang binabasa ko pa ang mga nakaraang mensahe, napansin kong paulit-ulit nilang binabanggit ang pangalan ko.
para akong kinalabutan mula batok hanggang talampakan. Hinawakan ko ang gilid ng kama para hindi ako mabuwal sa bigat ng nadiskubre ko. At doon, sa mismong ilalim ng kama, may napansin akong parang nakalukot ng papel. Lumuhod ako at sinilip yun. Halos manlaki ang mata ko nang makita ang isang maliit na kahon. May balot na pulang tela at sa loob nito ay may kandila. Buhok na halatang akin at isang pirasong punit na damit ko na may tuyong dugo. Elias, ano to? Hindi ko na napigilang kumulo ang dugo ko. Hinila ko ang kahon at inilapag sa kama. At parang itinakda ng tadhana, pumasok si Lenilyn mula sa pintuan ng kwarto. Ano to, Lenilyn? Tinuro ko ang kahon na nakalapag sa kama. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Mabilis siyang lumapit at tinangka iyong kunin. Pero mabilis ko rin itong hinila palayo. Sagutin mo ko. Ano to? Nakatingin siya sa akin. Halatang hindi handa sa mga pangyayari. Nanlaki ang mata niya at umiiling-iling. Hindi mo naiintindihan. Paanong hindi ko maiintindihan, Lenilyn? Buhok ko to. Damit ko to. Dugo ko to. Ikaw ang nagpakulam sa akin. Parang biglang sumikip ang buong kwarto. Ramdam ko ang init sa mukha ko. Galit na may halong matinding pagkabigo. Elias, hindi mo alam ang lahat. Ginawa ko to para sa atin. Para sa atin? O para patayin ako? Napatingin siya sa sahig. Halatang nahihirapang magpaliwanag. Pero bago pa siya makasagot, bigla kong naalala ang mga mensahe. At ano tong mga mensahe mo kay Aling Ami, ha? Tuloy mo lang. Siguraduhin mong di na makakabangon si Elias. Ano yun, Lenilyn? Umiling siya. Umiiwas ng tingin. Doon ko na napansin ang bahagyang panginginig ng labi niya. Elias, hindi lang yun. May iba pa. Ano pa, ha? Sabihin mo na lahat. At doon sa pinakamasakit na paraan, isiniwalat niya na ang susunod na salita. May iba na ako, Elias. Para akong nabingi. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Nakatitig lang ako sa kanya. Sinusubukang intindihin kung totoo ba ang narinig ko. Anong sabi mo? Mahina, pero puno ng puot ang boses ko. Matagal na, Elias. Bago ka pa nagkasakit, siya ang tumulong sa akin. Tumulong? O siya ang dahilan kung bakit mo ako gustong mawala? Hindi na niya itinanggi. Hindi na kita mahal, Elias. Matagal na. Alam ko ang mga pinaggagawa mo sa barko. Habang parang tanga nag-aantay ako sa iyo dito. Tumulo ang luha niya. Pero para sa akin, hindi na ito nakakaawa. Niloko mo ko, Elias. Kaya mo ako pinakulam. Para mamatay na lang ako at malaya kang makasama siya. Hindi ko pinansin ang mga sinabi niya. Dahil nangingibabaw ang katotohanang pinakulam niya ako. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya. Halatang wala na siyang maisusumbat. Pero hindi ko siya tinantanan. Sino siya, ha? Anong pangalan niya? Hindi na mahalaga, Elias. Sa akin mahalaga. Sino siya, Lenilyn? Sumigaw siya pabalik. Si Mario! Parang sumabog ang ulo ko sa narinig ko. Mario, isa sa mga tao kong pinagkakatiwalaan noon. Isa sa mga taong tinulungan ko. Mario, bulong ko. Halos nanginginig ang kamay ko. So magkasabwat kayong dalawa. Oo, Elias. Magkasabwat kami. At alam mo kung bakit? Siya ang taong nasa tabi ko nung wala ka. Siya ang nagbigay sa akin ng atensyon. Habang ikaw, sayang-saya doon sa mga babae mo. Pumikit ako ng mariin. Sinubukang pigilan ang sarili kong sumabog sa galit. Hindi mo lang ako sinaktan, Lenilyn. Pinatay mo rin ang pagkatao ko. Tumahimik siya. Pero sa loob ko,
Para bang may apoy na tuloy-tuloy na nilalamon ang natitirang tiwala ko sa kanya. Lumabas ka sa bahay na to ngayon na. Wala ka bang natitirang awa kahit konti? Awa? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Ikaw ang walang awa, Lenilyn. Ikaw. Kinuha niya ang cellphone niya at ang ilang gamit. Hindi man lang ako tinignan. Bago siya tuluyang lumabas ng kwarto, huminto siya sa may pintuan at tumingin ng masama sa akin. Balang araw, maiintindihan mo din. Pero para sa akin, wala nang paliwanag na makakabura sa ginawa niya. Naiwan ako sa kwarto. Hawak-hawak ang kahon ng mga gamit na ginamit para sa pangkukulam sa akin. At doon ko napagtanto, hindi lang katawan ko ang tinarget niya, pati ang puso at kaluluwa ko. Binabagtas ko ang madilim at maputik na eskinita papunta sa bahay ni Aling Ami. Ang matandang nagkulam sa akin sa gimbal. Dumadagundong ang puso ko sa dibdib dahil sa pinaghalong galit at panghihinayang. Hindi ko akalain na may kakayahan pala siyang gawin sa akin yon. Oo, may nagawa akong kasalanan. Pero bakit kailangang humantong sa ganon? Pagdating ko sa maliit at madilim na bakuran ni Aling Ami, napansin kong parang may malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Hindi ito ordinaryong lamig. Kumatok ako sa kahoy na pinto. Aling Ami, ako po si Elias, kailangan ko po ng tulong nyo. Maawa na po kayo. Walang sumagot. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang huni ng kuliglig sa paligid. Kumatok ulit ako. Mas malakas na ngayon. Aling Ami, huwag niyo po akong baliwalahin. Alam kong kayo lang ang makakapag-alis nito. Kailangan ko po kayo. Maya-maya, rinig ko ang mabagal na paglakad nito mula sa loob. Bumukas ng kaunti ang pinto. Sapat lang para lumabas ang kalahati ng mukha ng isang matandang babae. Alam kong darating ka. Napakagat ako sa labi. Ano pong ibig niyong sabihin? Asawa ka ni Lenny, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ko. Tama ako. Opo. Kaya niyo po bang alisin ang kulam sa akin? Umiling siya. Mabagal at mabigat. Hindi basta-basta ang naglagay sa iyo niyan. Mahal ka niya pero mas matindi ang galit niya. Ang ganitong kulam, may halong pagnanasa at puot. Delikado. Humigpit ang kamao ko. Alam ko na kung sino Aling Ami. At handa akong magbayad ng kahit magkano basta tanggalin niyo lang ito. Tumitig siya sa akin. Para bang tinitimbang ang bigat ng salita ko. Hindi lahat ng pera kayang bilhin ang kalayaan sa sumpa. Pero kung talagang handa ka, may paraan. Pumasok ako agad sa loob bago pa siya magbago ng isip. Ang amoy ng pinutuyong damo at usok ng insenso ang unang sumalubong sa akin. Bago ko simulan, kailangan aminin mo sa akin lahat ng kasalanang nagawa mo at paano mo nalaman na siya ang gumawa nito sa iyo. Huminga ako ng malalim. Nakagawa po ako ng kasalanan. Alam ko pong mali yun. At hanggang ngayon po pinagsisisihan ko na. Hindi ko naman po akalain na magagawa niya ito sa akin. At ang masakit pa, nagtaksil po siya. Tumango si Aling Ami. Hindi kanya gustong patayin. Gusto kanyang itali at sa kanya ka lang dapat. Pero hindi pa siya nakontento at nagawa niyang pagtaksilan ka. Yan ang pinakamasama. Napakagat ako sa loob ng pisngi. Kaya niyo bang putulin ang ginawa niya sa akin, Aling Ami? Kaya, pero handa ka bang makaramdam ng sakit? Kaya ko, kahit gaano po kasakit. Kinuha niya ang isang maliit na supot at ibinuhos sa batya. Parang abo ang laman nito. Pero nang tumama sa tubig, nagmistulang itong mga itim na alon na gumagalaw mag-isa. Ilubog mo ang mga kamay mo. Ginawa ko at agad kong naramdaman na parang may mga matatalas na kuko na humahagod sa balat ko.
Ano to, Aling Ami? Huwag kang bibitaw. Hinuhugot ko ang tali mula sa loob mo. Aling Ami, ang bigat. Huwag kang bibigay. Isipin mo ang kalayaan mo. Isipin mo na wala na siya sa ibabaw mo. Wala na ang kapit niya sa kaluluwa mo. Naririnig niyo ba yun? Huwag mo siyang pakinggan. Hindi na siya ang asawa mo. Sa sumpa na yan, yan ang kulam na bubuhay sa anyo niya. Hindi siya dapat kaawaan. Pinilit kong huwag bumitaw. Hanggang sa bigla akong nakaramdam ng matinding paghila mula sa dibdib ko. Napamura ako sa sakit. Isa pa, malapit na. At sa isang iglap, parang may sumabog na hangin mula sa dibdib ko. Naramdaman kong parang may mabigat na kadenang natanggal. Bumagsak ang katawan ko sa sahig at hingal na hingal. Tapos na, iho. Pero mag-ingat ka. Ang ganitong kulam, pwedeng maibalik kung pipiliin niyang gawin ulit. Protektahan mo ang sarili mo. Tumango ako, kahit halos wala na akong lakas. Maraming salamat, Aling Ami. Babayaran ko po kayo kahit magkano. Umiling siya. Hindi lahat ng tulong binabayaran ng pera. Pero kung talagang gusto mo, may isa pa akong hihilingin. Napatingin ako sa kanya at sa mga mata niyang para bang may itinatagong lihim. Alam kong hindi pa tapos ang laban ko. 1 linggo na ang lumipas mula nang pumunta ko kay Aling Ami. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin sa isip ko ang sinabi niya na huwag kong ipapaalam kay Lenilyn ang tungkol sa ginawa kong paghingi ng tulong sa kanya. Medyo magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi na kasing bigat ng dati ang dibdib ko. At unti-unti nang nababawasan ang bangungot na ilang gabi ko nang natatamasa. Pero kahit ganon, hindi pa din ako lubos na kampante. Parang may malamig na anino pa rin nakabuntot sa likod ko na handang sumunggab anumang oras. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handang harapin siya ng walang galit sa dibdib. Kinahapunan, Sir Gimbal, ay tahimik na ang buong bahay nang kumatok siya. Ilang segundong tinitigan ang seradora bago ko yun buksan. Si Lenilyn, pumayat siya at maputla. Parang ilang gabi nang hindi nakakatulog. Pwede ba tayong mag-usap? Tahimik lang ako. Tumango. Pumasok siya at naupo sa upo ang dati sabay naming inuupuan. Alam kong wala akong karapatan pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lamang siya. Mali ako. Mali lahat ng ginawa ko. Hindi ko alam kung paano ka babawiin yung sakit na naidulot ko sa'yo. Kung alam mo namang mali, bakit mo ginawa? Kasi nasaktan din ako. Hindi mo alam lahat na nangyari noon. Sige, sabihin mo na. Ito, tignan mo. May hinugot siyang isang brown envelope mula sa bag. Inaabot niya sa akin at saka binuksan ang mga litrato. Litrato ko yun na may kasamang ibang babae. Matagal na ba to sa'yo? Oo, dati pa. Isa sa mga kasamahan niyo nagsabi sa akin. Sinumbong niya sa akin, Elias. Nalaman ko lahat. Pero, imbis na magalit, ginawa ko na lang yung masama kaysa kausapin ka. Alam kong mali yun. Hindi ko dapat ginawa yun. Sorry sa mga nagawa ko ding kasalanan sa'yo. Hindi ko yun lahat sinasadya. Elias, tama na, Lenny. Gusto ko nang matapos ang usapan na to. Ayos na tayo. Hindi man natin maiibabalik ang dati pero at least nagkapatawaran na tayo. Pagkaalis ni Lenilyn, nanatili akong nakaupo sa sala ng matagal. Alam kong wala na siya. Pero para bang naiwan pa rin ang presensya niya sa loob ng bahay. Lumabas ako sa pintuan. Tinitignan ko yung sasakyan niyang unti-unting naglalaho sa kanto. Hindi ko alam kung ano ba dapat ang mararamdaman ko.
kung dapat bang gumaan ng dibdib ko dahil tapos na o mas bibigat pa kasi tuluyan na siyang nawala. Pagkabalik ko sa loob, napatingin ako sa mga bakanting espasyo sa paligid. Wala na yung mga gamit niya sa aparador. Huminga ako ng malalim. Saka ko lang na-realize kung gaano kalaki ang naging epekto ng lahat ng nangyari. Hindi lang ito tungkol sa amin ni Lenilyn. Hindi lang tungkol sa pagtataksil niya o pagtataksil ko. Para itong sakit na kumalat sa lahat ng parte ng buhay ko. Sa trabaho, sa mga kaibigan, lalong-lalo na sa sarili ko. Kaya nung araw na yon na pagdesisyonan ko, Sir Kimbal, iniisip ko na ibenta na lang ang bahay na to. Dahil alam ko habang nandito ako, araw-araw kong makikita ang mga alaala na pilit ko nang gustong kalimutan. Mahal, handa na ang pagkain. Kain na tayo. Narinig ko ang boses ni Yuna mula sa kusina. Malambing at may halong saya. Nakangiti ako habang inaayos ko ang mga papel sa maliit kong opisina sa bahay. Noon, kapag may tatawag sa akin para kumain, kadalasan ay wala akong ganang sumunod. Pero ngayon, ibang-iba na. Parang bawat tawag ni Yuna ay paanyaya sa isang panibagong alaala na bubuuin namin kasama ang mga anak namin. Tumayo ako at tinungo ang kusina. Naamoy ko ang sinabuang ulo ng isda na paborito ko. Sa gilid ng mesa, nakaupo sina Ellie Jr. at Mia na parehong nakangiti at kumakaway sa akin. Papa, dito ka na. Umupo ako sa tabi nila at tinignan ang simpleng handaan sa harap ko. Walang mamahaling putahe, pero sapat para maramdaman ko ang yakap ng tahanan. Noong araw, nakasanayan ko ang mag-isa sa mesa. May dala pang mabigat na pakiramdam. Pero ngayon, kahit simpleng pagkain lang, parang laging may piyesta. Ang ganda ng araw na to. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang balikan sa isip ang 5 taon na lumipas. Parang isang mahabang panaginip na puno ng sugat at pagbangon. Naalala ko pa yung araw na tuluyang umalis si Lenilyn. Kinuha niya lahat ng gamit niya, pati yung mga bagay na akala ko hindi niya mapapansin. Pero siguro nga, darating talaga ang panahon na matututo kang bitawan, kahit ang mga taong akala mo'y panghabang buhay mong makakasama. Sa simula, pinilit kong ibinalik ang dati kong sigla sa pamamagitan ng pagtatrabaho kung saan-saan. Nagbenta ako ng kung ano-ano, mula sa mga gamit sa bahay hanggang sa lumang motorsiklo na binili ko noon. Hindi madali, pero bawat benta, parang tinatanggalan ako ng bigat sa bahay. At isang araw, nakilala ko si Yuna. 2 taon nang lumipas bago ko siya niligawan ng seryoso. Alam kong hindi ako madaling mahalin. Dala pa rin ang sugat ng nakaraan. Pero si Yuna, para bang may tiyaga na kayang lagpasan ng lahat ng yun. Hanggang sa ikasal kami. At kalaunan ay dumating sina Ellie Jr. at Mia. Habang nakatingin ako sa kanila ngayon, parang hindi ko na maisip kung paano ko nalampasan yung mga panahong halos wala akong pag-asa. Pero totoo pala, Sir Gimbal, na kapag may dahilan ka para bumangon, gagawa ka ng paraan. Matapos kaming kumain, pumunta ako sa garahe para silipin ang bagong delivery sa tindahan namin. Malaki na rin ang negosyo ko ngayon. May sarili kaming maliit na grocery at karinderya sa tabi nito. Napangiti ako. Hindi man marangya ang buhay namin ngayon, ramdam ko ang kapayapaan. May mga gabi pa rin na naiisip ko ang mga sugat ng nakaraan. Pero hindi na sila ganoon kasakit. Para na lang silang lumang peklat na nandyan pa rin, pero hindi na sariwa. Wala na rin akong balita kay Lenilyn. Parang bula siyang naglaho mula noong araw na umalis siya. Sa totoo lang, Sir Gimbal, hindi ko rin alam kung gusto ko pa siyang makausap o makita. Noong una, may mga araw na hinahanap-hanap ko pa rin ang presensya niya. Pero habang lumilipas ang panahon, natutunan ko ring tanggapin na may mga tao talagang dumarating sa buhay natin para mag-iwan ng marka. Ngayon, iba na ang mundo ko. May bago na akong asawa.
Si Yuna at 2 anak na nagbibigay ng kulay sa bawat araw ko. Hindi ko man nakakalimutan ang nakaraan, pero hindi na yun sentro ng buhay ko. Natuto akong bumangon, bumuo uli at itayo ang sarili ko mula sa pagkakalugmok. At sa bawat tagumpay ko ngayon, alam kong hindi ko na kailangan balikan ang taong minsan ay naging malaking bahagi ng buhay ko pero hindi naman nanatili. Minsan, iniisip ko din kung kamusta na kaya siya. Masaya na rin kaya siya. O baka katulad ko, dumaan din siya sa matinding pagsubok para lang makahanap ng kapayapaan. Pero hanggang doon na lang ako. Hindi ko na siya hahanapin. At hindi ko na din ipipilit na muling magkita kami. Kasi minsan, ang pinakamagandang closure ay ang walang closure. Hanggang dito lang ang kwento ko, Sir Gimbal. Sana po ay may natutunan kayo sa aking kwento. More blessings pa po sa channel nyo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa ngayon. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.